Morning guys, kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ko sa araw na ito, umaga na ito. Makikita sample sa inyo sa alaga ko nga manok na ako ang nagpili sa lalaking babae pinagparis ko nga gikuhaan ko ng materialis ang maanak gawin kong mga panglaban. Yan na siya, Prueba, 7 months, sweater Greek, crosses ko ng sweater at saka talisay, Greece. Kasabong pala, una sa lahat, bago ko ipagpatuloy ang usapin natin tungkol sa pag-alaga ng manok, magpasalamat muna ko sa inyo nga lahat, sa aking mga subscriber, sa aking follower, sa aking mga viewers. Thank you talaga sa inyo nga lahat. At saka sa hindi pa, paki-subscribe din, paki-follow, paki-share ang aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV, kasi sa diyan lang na paraan, mayroon talaga kayong mapulot o matutunan sa akin tungkol sa pag-alaga ng manok ko nga pangdagdag din ninyo sa kaalaman nyo ng pag-alaga din ng mga manok na sa rin yung mga panglaban. Kasabong pala ito siya yung sabi ko sa inyo nga process ko ng sweater Greece. Ito siya, 7 months, pasok sa labanan pang medium size lang ito. Pero ang mga kapatid nito, pasok naman din sa mga derby size. Sakto sa height, sakto sa pangatawan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasabong, nasa atin mismo na pag-alaga ang manok kung paano manatiling malusog ang pangatawan nila, kasi sa dyan na paraan sa pag-alagang manatili ang kalusugan sa ating manok mula sa pagka-di-old pa, dyan natin makukuha ang manok na buang loob na lumaban. At saka sa linyada din yan sa manok, kasi ang linyada nito to mga kasabong aking mga subscriber sa nanonood sa aking mga nag-review sa akin sa mga i-upload ko nga video, ito ang sample kong prueba sa inyo nga ang linyada nito pagdating pa lang ng 2 months 3 months, nag-umpisa ng maglaban-laban, at saka pagdating nila ng 5 months, 6 months, 7 months, ito 7 months na hindi na umayaw sa kahit anong mga manok, kahit may edad na sa kanila. Pusa lang lalaban, kahit nakikita na nila palagi ang mga may mga edad po ng mga manok. Nagdepende yan sa linyada, sa tapang ng manok. Yan ito pinaka-importante nga manokin nyo. Kasi may manok din kasabong na kahit 1 taon na, paayaw-ayaw pa rin, namimili pa rin niya ng lalabanan. Yan ang una na pinaka-importanting kunin natin na linyada. Kayong mga baguhan pa lang, bukod na matapang na linyada dugo sa manok, linyada ding manalo, himihag. Yan pinaka-importante, paresin natin ang babae lalaki niyan. Pagkatapos, kanya-kanya na kasi tayo nga operasyon pag-prepare ng manok kapag pagdating na ilalaban natin. Kanya-kanya ang diskarte. Bawat isa natin kasabungiro, yan totoo. Kahit magtanong kayo, iba-iba ang diskarte. Kaya iba-iba tayong pangalan, sa totoo lang, iba-iba ang paniwala sa kulay sa manok. Kaya tayo, pagdating sa mga labanan sa manok, naglaban-laban tayo di magkaparehas ang prinsipyo o panindigan natin sa pag-isip sa mga kulay sa manok. Sa tingin natin, kaya nating labanan, talunin ang manok na yan sa isa kasabungiro na yan, pero di natin alam pala na sa tingin natin, kaya nating talunin, tayo pala ang kayang talunin din sa araw na yan sa manok nila kung talagang swerte nila. Kasi ang tinatawag sabong, hiram-hiram lang yun ang panahon, araw. Sila may nanalo, talo man tayo ngayon, pero bukas tayo naman ang manalo. Importante nga magaling tayo, marunong tayong mag-alaga, mag-breed sa manok, magpili ng linyada nga mananalo, lahing matapang, para pagdating naman sa labanan, pagdating sa basahan, hindi tayo argabyado. Kasi yan ang pinaka-importante ngayon sa mga manok. Kapag maglaban, parehas na quality, magkatalo talaga kasabong yan sa conditioning sa pag-alaga sa manok. Yan ang totoo yan. Kahit ano kagaling ang manok mo, kung kulang sa
alaga, pag-prepare bago mo ilaban. Ang makalaban mo, bigatin, magaling na mag-alaga sa manok. Talo tayo pagdating sa basahan, aminado ko niyan. Kaya ako, ang mga manok ko, tinutukan ko talaga bago ko ilaban. Talaga ako mismo ang alaga, nagpalaki kasi kabisado ko. Kasi ang ginagamit kong sikreto kasabong niyan, naglalaban ko sa mga manok na kilala ding nagmamanok na mga quality. Kaya hindi ako kabado, hindi ako takot lumalaban sa totoo lang. Kahit sa ang sabungan magtagpo kung magkamats ang manok. Kasi ang manok ko, ako nagpalaki, ako nagbibreed. Mula pagkadiol, mula pagkasisiw hanggang sa pwede ko nang ilalaban, alam ko na hindi sakitin. Yan ang sikreto ko. Kasi ang manok na hindi talaga sakitin, hindi nagkaroon ng sakit-sakit, malubhang sakit, iyan talaga, kung marunong kang magkondisyonin yan, matibay talaga sa labanan. Akala mo walang kamatayan kasi kahit anong sugat, basta sinabi ko sa inyo, hindi kalambutan, hindi kilikili, lalaban pa yan. Kung ngayon, kung pahinog na ang kalaban, mananalo pa ang manok mo kung sa kondisyon, kung may hininga pa. Kaya totoo kasabong. At saka nagdepende din yan sa dugo sa manok. Sa totoo lang. Kasi nangyari sa akin, ulitin ko sa inyo, yung gilaban ko sa Texas Marikina, na puti na magaling ko nga manok. Ang kalaban ko, nagmamanok taga Antipulo. Isang tuka lang ang ginagawa ko sa manok ko nga puti na yon. Hindi na tumuka pangalawa, kaya tumabla. Dapat panalo na yung manok ko na yon. Kasi sa linyada sa manok. Pero kung ang manok ko na yung gilalaban, kung ito lang mga kulay, mga gris ko o kaya pula, panalo na ako doon. Kasi ang mga pula ko habang may hilinga, hindi tumitigil sa pagtuka. Kaya lang yung sinabi ko sa inyo, ulitin ko sa inyo, kaya hindi na ako nagmamanok ng puti. Kahit kaano kagaling, imbis panalo na ako, tumabla pa. Nagkataon na patay na ang kalaban ko, nagkataon na may kunting buhay pa, kahit kulay pula ang kalaban, di yari pa ako, matatalo pa ako nung laban na yun. Totoo. Kaya kayong mga baguhan pa lang magsabong, ang may suggest ko sa inyo, ma-advise, ang pag-alaga, pinaka-importante kasi o pag-breed. Ulitin ko sa inyo, pakwalitihay ngayon sa pag-breed, pagparis-paris ng manok, pagpili sa linyada. Hindi lang pakwalitihay sa dugo sa manok na quality imported. Yan totoo. Ang kailangan quality tayo mamimili pag-breed. Pakwalitihay sa pag-breed ng manok, pagparis-paris, pag-process, yan ang importante para sa akin yan. Kasi quality ang manok mo, paliwanag ko sa mga baguhan pa lang, quality ang manok mo, hindi ka naman quality mag-alaga, napabayaan mo lang. Tapos quality ang manok mo, laban na laban ka na lang naman, kahit malaki ang kalaban, magulang, mataas, bata sa'yo, logi ka pa rin yan, argabyado ka sa labanan, lamang pa rin ka sa talo dyan kasabo. Kailangan marunong tayo sa pag-ulot ng manok, kung ulutan man yan, tokax o kaya timbangan. Ulitin ko sa inyo, di tayo dapat magpalamang pagdating sa ulutan, kasi yan lang ang maitulong natin sa manok natin. Kailangan marunong tayo sa timbang sa manok natin. Halimbawa ganito medium size, alam natin na pang medium size lang ang timbang niya kung lalaban man tayo sa timbangan. Kasi kung pabigatin mo, talo na tayo, kasabong argabyado na tayo dyan, logi na tayo pagdating sa labanan sa manok, kasi ang kanila mataas, malaki, magaan. Yan totoo, kayo mga baguhan parang alam nyo yan. Kagaya nito maliit, kung pabigatin mo to, medium size lang ito, ang makalaban mo yung mga mataas, malaki. Yan totoo kasabong. Kailangan marunong ka rin sa labanan sa timbangan na ang manok mo, pag conditioning mo, kailangan hindi mabigat pag dumating ka sa labanan. Habulin mo ngayon ang kung anong medium size lang, pang medium size lang ang timbang, kung pang derby size, pang derby size din ang timbang yan. Nasa pag-alaga natin yan mismo, nakasalalay ang pag-alaga sa manok. Parang makamit natin ang labanan na hindi tayo puro talo. May panalo tayo, panalo-talo, pero makamit talaga natin kung magaling tayong mag-alaga sa ating manok ng tinawag o lamang tayo sa panalo kaysa talo. Kasi ang sabong mahiwaga. Yan totoo. Kasi hindi ko to ginawang bisyo, libangan ko lang ito.
Kasi talagang ako nagmamanok, hindi nawala sa akin ang manok. Kahit masyudad man ko, asaan ko probinsya, nagmamanok, nag-alaga na akong manok, nag-breed ako tuloy-tuloy. Mula sa probinsya, naglaki ang mga anak ko, kasabay din ang pag-breed ko ng manok. Yan totoo. Wala akong katigil-tigil sa manok. Kahit kung sinong nakakilala sa akin, alam nila yan. Probinsya pa ako, nagmamanok na talaga ako, sugarol na ako. Hanggang dito ako sa Metro Manila, naglaki din yung mga anak ko lang. Natuloy-tuloy lang ang pagbibid ko ng manok, paglaban-laban. Kasi ang sikreto ko, kasabong alam nyo ba kayong mga baguhan pa lang, na aking mga followers, subscribers, viewers, marunong akong mudala sa bisyo nga paglabanan na sa industriya pagdating sa labanan sa sabong. Marunong akong magdala. Yan ang totoo. Kasi kung di ka marunong magdala nito, paglaban-laban ng manok,